Ito ang satellite image ng Lake Mead noong April 2022. Napapansin niyo ba ang imaheng ito? Ito ay larawan ng isang bangka sa gitna ng Lake Mead at ito ang itsura ng bangka noong September 2022. Ang Colorado River ay big deal para sa mamamayan ng Estados Unidos at kung ating mapapansin, ito ang pinagkukuhanan ng katubigan na malaking porsyento ng United States of America na ngayon kung ating mapapansin ay lumilitaw na ang matinding krisis ng kawalan ng tubig sa ilog na ito dahil ang dating ilog ay tila baga disyerto na sa panahon natin ngayon. Ngunit bakit napaka-importante nito na pag-uusap? Ngunit paano nito maapektuhan hindi lamang ang Estados Unidos kundi ang bansang Pilipinas at maging ang buong mundo pag ang ilog na ito ay natuyo? At stay tuned kaibigan kung ano nga ba ang nakakatakot na bagong discovery ngayon patungkol sa Lake Mead. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Noong 1922, nagkaroon ng agreement ang 7 states sa bandang southwest ng United States of America para paghati-hatian ang 1,450 miles na tubig ng Colorado River sa 7 estado ng United States of America. Ito ang agreement na tinatawag na Colorado River Compact. Ngunit kung ating mapapansin, mga kaibigan, mula noong 1922 ay patuloy sa pagtaas ang bilang ng populasyon sa 7 estado na kumukuha ng tubig sa Colorado River. Ngunit ang ulan ay kakaunti lamang. Dumadami ang tao, ngunit kumukunti ang tubig sa Colorado River. At ang mga tao ay sobrang natatakot na paano na lamang kung mauubos ang tubig sa Colorado River. Ito rin ay isang banta sa ekonomiya ng United States of America. At maging ang presidente ng United States ay nababahala sa problemang ito dahil walang ibang pagkukuhanan ng tubig maliban sa Colorado River. At ang nightmare na ito ay nagsimula mula nung panahon ng 1900s na ang kinatatakutan nila ay talaga namang nangyayari na sa panahon natin ngayon. At ito nga kaibigan, nangyayari na. At ang sobrang kinatatakutan ngayon ay paano maapektuhan ng krisis na ito hindi lamang ang United States kundi maging ang buong mundo at maging ang ating bansang Pilipinas. Ang Lake Mead mga kaibigan kasama ng Colorado River ay pinatayuan nila ng iba't ibang klase ng dam. Kasama na dito ang Grand Canyon Dam na nagbibigay ng napakalaking enerhiya sa buong Estados Unidos. At ang dalawang malalaking dam na kabilang sa Lake Mead ay talaga namang napakalaking asset lalong-lalo na sa southwest part ng United States of America dahil tumutulong ito hindi lamang sa produksyon ng tubig na iniinom ng mga tao kundi maging sa enerhiya. 1.4 trillion US dollars ang perang na ibibigay ng dam na ito sa ekonomiya ng United States of America. At kahit na isa sa 2 dam ng Lake Mead ay mamamatay dahil wala ng tubig na pumupunta dito, ay talaga namang magkakaroon ng napakalaking impact hindi lamang sa southwest part ng United States kundi maging sa United States of America at syempre maapektuhan din ang buong mundo at maging ang Pilipinas. At ano nga ba ang meaning nito kaibigan? Tayo ay nasa matinding krisis. Ang Estados Unidos ay papunta sa pagka-crash ng kanilang dolyar at isa sa mga rason kung bakit babagsak ang bansang Amerika base sa propesiya sa Revelation ay dahil umabot na sa sukdulan ang kasalanan ng United States at ngayon inaani ng kanilang bansa ang resulta ng kanilang matinding kasalanan. Ngunit ang nakakatakot nito, hindi lamang sila ang apektado kundi ang buong mundo ay apektado din. At kaya naman makikita natin at mapapansin natin ang napakalaking pagbabago sa ating mundo ngayon dahil kung bagsak ang ekonomiya ng United States of America, malamang sa malamang bagsak din ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil ang pinakamalaki nating investor ay walang iba kundi ang Estados Unidos. At dahil walang supply sa southwest part ng United States of America, walang pagkukuhanan ng tubig na maiinom ang mga tao doon. Wala silang pangdidilig sa kanilang mga halaman at wala rin silang gagamitin na enerhiya
sa bandang southwest part ng United States of America. At sobrang nakakatakot ito para sa kanilang bansa at para na rin sa buong mundo. Tunay nga mga kaibigan na binabanggit ng banal na kasulatan na sa huling mga kapanahunan ay marami ang mauuhaw, hindi lamang literal kundi espiritual. Ngunit ito ang binabanggit ng ating Panginoong Diyos sa atin. John 14 verse 13 to 14. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tunay nga mga kaibigan, ito ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa atin na kahit na mawala ang tubig sa buong sanlibutan, kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, magiging sigurado ang ating iinuming tubig na binabanggit sa Isaiah 33 verse 16. Siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakong sanggalangan ay ang mga katibayan na malalaking bato, ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Kaibigan, literal na tayo ay hindi papabayaan ng ating Panginoon. Ngunit higit sa lahat, kung tayo ay iinom sa katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay tayo ay hindi kailanmay mauuhaw sapagkat nasa atin ang ating Panginoong Hesus. At ito ang tubig na sumisimbolo sa banal na espiritu, ang pananampalataya na pwede mong ipamahagi sa ibang tao upang siya rin ay hindi mauhaw. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na uminom tayo sa tubig na buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami ay humihiling sa inyo na tanggalin ang pagkauhaw po namin at nawa maranasan namin na kami ay hindi na mauuhaw sa pamamagitan ng aming pag-inom sa buhay na tubig na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Purihin ka o Panginoon naming Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.